Nako po, ito maganda hong pag-usapan po at reaksyonan po mga kabida po. Ito hong ginawa po ng Sandigan Bayan po mga kabida kay Senator Jinggoy Estrada. Simple lang po sinuspindi po ng 90 days mga kabida bilang senador. Ito hong si Jinggoy mga kabida dahil ho sa kanya hong kinakarap na kasong graft mga kabida. Tila may sinyales ata to itong ginawa po ng Sandigan Bayan mga kabida. Isa lang po, ang posible hong mangyayari dito, mga kabida, hindi po makakadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ito hong si Jinggoy Estrada. Kahit po siguro, mag-file po ng leave of court, ito hong Senado, mga kabida, para lang po mag-participate ito hong si Estrada po sa impeachment trial po ng Vice Presidente po, mga kabida, po. Imposible po yun dahil kapag sinuspindi po ang isang senador, mga kabida, automatic po yan. Nasuspendido din yung kanyang function, yung kanyang karapatan bilang senador, mga kabida. Okay? So sa madaling salita, kulang na po ang impeachment court ng dalawa. Kabilang na po dito ito hong si Senator Bato de la Rosa, mga kabida. Okay? Magbabago kaya yung threshold po ng pagboto for conviction at saka for acquittal, mga kabida, po. Yun yung malaking tanong ko dyan, mga kabida. Ito, babasahin ko muna. Ito hong article ng GMA News. Jinggoy Estrada sinuspinde ng Sandigan Bayan bilang senador sa loob ng 90 days dahil sa kinakaharap na kaso. Ayan. Naglabas ang 2nd Division ng Sandigan Bayan ng kautusan para sa 90-day preventive suspension laban kay Senator Jinggoy Estrada dahil sa nakabinbin niyang kasong graft na may kaugnayan sa pagkakasangkot umano niya sa flood control project scandal, mga kabida. Inilabas ng anti-graft court ang suspension order sa pamamagitan ng isang resolution na may petsang June 16. Okay? Ito po yung resolution po, mga kabida. Today, the 2nd Division of the Sandigan Bayan ordered the preventive suspension of Senator Jose Jinggoy Pimentel Ejercito Estrada in connection with criminal case number E-SB26 CRM 0004 for violation of Section 3, Paragraph E, Republic Act 3019 as amended sa pahayag ng Sandigan Bayan. Ayan. So, malinaw po, mga kabida, sinuspindi po ng Sandigan Bayan for 90 days, ito hong si Senator Jinggoy Estrada. So, ang ibig sabihin po dito, hindi po pwedeng mag-function bilang senador for 90 days, ito hong si Jinggoy, mga kabida. Sa madaling salita, hindi siya pwedeng dumalo sa pagdinig po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay? Kasi yung 90 days, ibig sabihin 3 buwan po yun, mga kabida. Okay? So, marami na pong magaganap yan dyan sa impeachment court, mga kabida. So, yung plano po ng Senado, mga kabida, na mag-file po ng leave of court dyan po sa Sandigan Bayan para lang po bigyan po ng pagkakataon ito hong si Jinggoy, okay, at sa mga future detainees, future jailed senators, mga kabida, na makapag-participate po sa trial, okay, ng Vice Presidente, papayagan po to, mga kabida, na dumalo, Pero dito ho sa ginawa po ng Sandigan Bayan kay Senator Jinggoy Estrada, malinaw po, mga kabida, na yung plano po ng Senado na mag-file ng leave of court ay hindi na po ito mangyayari po. Okay? Dahil naalala ko po yung sinabi po ni Batangas Representative Jervil Luistro po ng House of Representatives, mga kabida, na hindi po maaari yung suggestion po ni Senator Ping Lacson na mag-file po ng leave of court sa Sandigan Bayan para lang po payagan itong si Senator Jinggoy at mga future
detainees, no, ng mga senador na dumalo po sa pagdinig, lalong-lalo na po sa impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte, dahil malinaw daw sa batas po, particular dito ho sa plunder law, ano, mga kabida, na suspendido po ang isang senador kung ito po ay masasampahan na po ng kasong plunder, mga kabida. Itong si Jinggoy po, naisampan na po yung kaso nasa Sandigan Bayan na po, ano, mga kabida. Kaya nga ito na po yung resulta po, mga kabida, ng kasong kinakarap po ni Senator Jinggoy. Preventive suspension na inilabas po, mga kabida, ng Sandigan Bayan. So ang mangyayari po, mga kabida, posible hong mabawasan po yung threshold. Okay? Kasi mabawasan po, mga kabida, ang bilang po ng mga senador. Lalong-lalo na po ngayon, ano? Wala po itong si Senator Ronald Bato de la Rosa po, ano? Mga kabida. So dalawa po ang nawala, ano, mga kabida, sa hanay po ng mga senador dyan po sa Senado. So posible kayang mabawasan din yung threshold po, ano, sa conviction at saka sa acquittal. Kasi hindi naman po pwedeng isali itong dalawa Okay? Diyan po sa total number of senators, mga kabida, na dumalo po dyan po sa Senate impeachment trial po ni VP Sara, ano po, mga kabida. Kung magkaganon, magiging 22 na lang po itong mga senador po, mga kabida, no? So, posible hong mabawasan itong threshold. From 16, possible, magiging 14 na lang po ito, ano, mga kabida. Alright? So, kung 14 na lang, since meron na pong projected na 13 po, itong grupo po ni Gatchalian, isa na lang po yung kulang, mga kabida, para mabuo po itong threshold na 14. Kung sakali man po, ano, kung babawasan po, mga kabida, yung bilang po ng mga senador, okay, na mag-participate po, ano, dyan po sa impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte. Alright? Pero I don't know kung ano po magiging implikasyon po dyan, kasi malinaw naman po sa saligang batas kapag ang isang senador makukulong, hindi po ibig sabihin po mawawala yung kanyang function bilang isang senador. Mananatili po yan, mga kabida, hanggat hindi po siya tatanggalin po ng Senado. Wala hong expulsion po na mangyayari po, ano, mga kabida, ano po. Alright? Since 90 days po ito, mahaba-haba po, ano, mga kabida. In fact, ang plano po ng Senado, bilis-bilisan daw nila itong trial po, ano, ni Sara Duterte, maging marathon daw ito. Ibig sabihin, sunod-sunod po yung magiging trial po ng Vice Presidente, ano po, mga kabida. So yung 3 months, possibly, tapos na po yan, ano, mga kabida. Di ba? So, I don't know hindi ko po alam kung ano po yung magiging implikasyon ho dito, mga kabida. Ito hong ginawa po ng Sandigan Bayan dito ho kay Senator Jinggoy. Etong sa akin po, parang ano lang, speculation lang po ito, ano, mga kabida, na baka po, babawasan po itong number of senators, mga kabida, na physically present sa impeachment trial po ni Sara Duterte, at baka yung ang magiging implikasyon dyan, baka mabawasan din yung threshold, ano, mula sa 16 for conviction, ano, mga kabida, magiging 14 na lang po ito. At mula sa siyam for acquittal, posibleng magiging 8 or 7 na lang po ito, ano, mga kabida, ano po. Alright? So, for your comment and for your opinion, ano, mga kabida, anong sa palagay po ninyo dito sa ginawa po ng Sandigan Bayan, ano, mga kabida? Ako, naniniwala po ako na independent po ang Sandigan Bayan, ano, mga kabida, sa ibang sangay ng pamahalaan, katulad na lang po ng executive branch at saka legislative branch, ano, mga kabida. Siguro nagkataon lang po ito, ano, kasi baka naman po may spekulasyon po, ano, na sinadya po ito para lang po mabawasan po ang bilang ng mga senador, mga kabida, at sa ganun magkaroon po ng pagbabago po sa threshold po, mga kabida, sa conviction at saka sa acquittal po, ano, mga kabida.
Okay? Sa palagay ho ninyo, itong ginawa po ng Sandigan Bayan, advantage po ito, ano, mga kabida, sa mga nagsusulong po para makonvict si Sara Duterte, ano, mga kabida. Kung sakali man po na mayroon pong additional na mga senador po, ano, na makukulong po mga kabida. Kasi ito yung sinabi po ni Senator Ping Lacson po, ano, mga kabida, na 10 senador daw ang posibleng makulong, ano, dahil sa kinakaharap na investigasyon po mga kabida patungkol sa issue po ng korupsyon sa flood control projects at maaari daw masampahan ng kaso plunder, ano, mga kabida, itong 10 mga senador. Isa na po dyan, mga kabida, itong si Senator Jinggoy, ano. Now, kung mangyayari po yan, mga kabida, at ganun din ang sasapitin po ng 10 mga senador na ito, nasuspindihin ng Sandigan Bayan, ano, ano pang matitira dyan po sa Senado, ano, mga kabida. Diba? Hindi naman po pwedeng mag-file po ng leave of court, ano, itong Senado. Kasi suspendido nga ano, mga kabida, ano po. So, ano po ang mangyayari po sa impeachment trial? Dalawa lang kasi ang mangyayari dyan, mga kabida, no? Either itutuloy po nila, mga kabida, ang trial po ni VP Sara at ang magiging desisyon po ng impeachment court ay acquittal because hindi po umabot doon ho sa threshold. Okay? O kung magbabago po ang threshold po, mga kabida, posible hong makonvict si Vice President Sara Duterte, mga kabida, ano po. Kasi 15 po sila Diba? 15. Mga kabida, no? Kung lilipat ko yung iba pang mga senador, ano po? Mga kabida, di ba? See? So, sa tingin po ninyo, grand design po ito, ano? Mga kabida? Alright? So, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.